Good day mga ka-JT sa Kalam. Good morning nga pala po sa inyong lahat. At ito po, early in the morning, nagising po tayo. At sinamantala po natin yung panahon at hindi na po masyadong malamig. Naglakad po tayo at nakita po natin dito si Nabiki, si Ate Angie, si na Kuya Henry. At yun nga, sinabi na sa akin ni na Ate Lydia at ni na Machi na bawal na raw po sa papuntang Mountain Peak. At ayan, syempre nagpicture-picture lang po kami. Nakita niyo naman po, sabay-sabay lumingon. Pero nagtry po rin po ako kahit po meron tayong sa resort sa taas. Kaya tinry ko pero sabi nung guard di raw pwede kahit resort na naupa. Ayun nga po, ewan ko kung ano po yung policy na yun. At dito po mga ka-JT, iniwan ko na po sila dyan. Ako'y kumabila na lang ng pagkatapos kong tanongin si Kuyang guard at yun daw ang bagong policy. Sarap naman ng policy. Tayo nga po mga ka-JT, hindi na po tayo nagpumilit. At pumunta na lang po tayo sa isang papanik din po dito sa may papunta ko na Kuya Rico at nakita ko si Kuya Rico dito po sa papuntang Sitio Caray. Doon na po ako lumakad at nag-walking, nagpapawis mga ka-JT. Siyempre po, ayan na po, mag-isang A naman dyan, JT Sakala, naglalakad na po tayo papuntang Sitio Caray at yun po, kasintas din po yun ng Mountain Peak pero hindi ho siya paikot. Doon din po kayo bababa kung saan kayo pumasok mga JT at dito po pagbaba ko po dyan may nakita po akong bagong ginagawang subdivision at sigurado po ito pwede yung pag-walkingan to pag may mga semento na at alam ko to parang pataas papunta rin po si Chukaray ito papunta rin po ng ewan ko kung ano pong basta nasa pagitan po siya ng Sitio Caray at ang Mountain Peak mga ka-JT. Dito nga po mga ka-JT, nakita nyo naman po na umuulan, medyo maputek pero pababa lang po tayo. May nakita na po akong mga kalsada dyan. Magiging walkingan yan pagka maganda po ito yung area na yan at lalo po pagpaikot mga ka-JT at sana hindi pagbawalan. At dito po mga ka-walking, mga ka-jogging, mga kapapawis, naglakad lang po tayo pababa at pagdating po doon sa may babang baba na yan at sa may medyo hindi magandang kalsada, kakaliwa lang po tayo. At doon nga po makikita ko po yung bahay ni Boss Yael at ni Kuya Rico. At nakita ko po siya na gumising na maaga at nagagawa ng pambako doon na kawayan. At ako naman po pumanik po ako pataas. At dito po mga ka-JT habang pababa po ako dyan, medyo hindi pa po tayo pinapawisan dyan. Siyempre mga ka-JT, medyo malamig pa naman po pero may araw na po at wala na pong ulan. Maganda na po nagiging panahon ngayon mga kasakalam. At ayun nga po, syempre walking lang po tayo, wala na po tayo makitang forever, hopeless na, hindi, joke lang po. At yun nga po, syempre tuwing umaga po, ganyan naman po talaga gawain ko. Ito lang naman po kasi nag-uulan last 2 weeks at malakas po lagi ang ulan sa umaga, kaya hindi po tayo nakapag-walking. At yun nga po mga ka-JT, after ko pong mag-walking, pahinga lang po tayo at tumambay lang po, nagmarites lang po sa may amin. At maganda na po yung naging kalsada sa amin mga ka-JT at ito nga po, diretso lang po tayo dyan pababa at nakita ko na po yung kakaliwan ko. Kumaliwa na po ako at dun ko nga po nakita si Kuya Rico. Napakwento po tayo saglit at yun nga, sabi ko papanik lang ako at magpapapawis. Sa Sitio Caray parang 500 metro or 600 something ang lalakadin nyo. Ito po, dadaan po kayo dito. Dito ko na po nakita si Kuya Rico, ang asawa ni Ate Neneng. At ang kasama ni Boss Yael. At yun nga po mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dyan. Pagkadating ko po dyan sa kalsada na yan, medyo talagang maputik po ito. Dahil hindi pa po sementado to. Hindi ko po alam kung bakit putol po yung semento nito. Pero pagkakaalam ko kay Dinto Bautista po yung pagkakagawa po ng kalsada dun sa mamaya papanik po ng Mountain Peak. Siyempre, kaibigan po natin yan at may lupa po siya sa taas at sarili niya rin pong gawa yan mga ka-JT. At yan po mga ka-JT, lalampas na po tayo sa bahay ni na Boss Yael at ni na Kuya Rico. Papanik na po tayo. Pagpanik ko po sa taas, may mga nadaanan po ang customer. Dito po marami rin po mga resort dito. At ayan po si Kuya Rico, madadaanan ko lang po siya dyan. At pupunta po yan sa kanyang farm. At ngayon po mga ka-JT, paglampas ko po dyan at pagkatapos ko makipagkwento kay Kuya Rico, pumaling na po ako papunta Mountain Peak. At dito po Mountain Peak, maging maganda po para sa aming mga Tagalog Snap City. At sa mga hilig po mga mag-exercise. At dito po, syempre ako lang po yung napanikmisan dito dahil po medyo mataas at medyo putik-putik. At masarap naman po magpapawis dito at nung dinakad ko nga po ito ay mabot po ng mga 9 hanggang 10 minuto. At sa mga lahat po ng gusto po maligo dito sa Pansol, marami pong legit agent at marami pong pwede kayong puntahan dito at magpa-reserve. Depende lang po sa time at sa oras. Time at oras, iisa yon JT time at date ng yung papaliligo. Pag sa pa-summer po, wala na po talagang murang resort. Lalo pag Sabado at Linggo, automatic po yan. Napakatataas po ng kasi fixed season mga JT.
Ayan, paglampas ko po sa customer, nagsisimula na pong papanik yan mga ka-JT. At yan po, syempre medyo may kahabaan yan. Akala nyo lang napakababa niyan at may nakita ko dyan yung estudyante, late nang pumasok. Sa Los Baños siya napasok mga ka-JT. At dyan po sa yung kulay brown na yan, nasa kaliwang yan, resort din po yan. Meron po ako nakita dyan mga customer nagkakantahan. Syempre, ayan po, yan po yung pangkaraniwang hanap buhay dito sa amin. Lalo po yung mga caretaker at yung po mga pool agent. Ang pool agent po talaga dito ay may kalakaran po talaga dito mga ka-JT. At yun nga po, syempre pag pool agent ka, yun po yung nagiging hanap buhay dito para po matabungkay. Regular na po dito yun, talagang ganun po yung kalakaran dito. At dito po syempre mga ka-JT, papanik na po tayo. Ayan, tinitingnan ko po yung customer, panay ang kanta. Hindi ko po alam kung anong kinakanta, basta nag-marites lang po ako. After ko po mag-marites dyan, dumiretso na po ako papanik. Ayan po, kala nyo po napakababa niyan, pero napakahirap na pong panikin yan. Kailangan na po nakatiad kayo dyan dahil sobra pong taas po niyan. Lalo po yung unang yan, tapos lalo po sa may pagpakurba na yan. Dito po, dati ko pong pinapanik ng bike to. Ngayon, hindi po ako makapanik ng bike kasi napakalumot po. May slide lang po yung gulong. Mahirap po kasing itimbang yung gulong dito, lalo ng bike, ng mountain bike. Kailangan nasa middle ka, hindi pwedeng urong ka sa upuan, di ka pwede sobrang abante kasi nag-i-slide tapos naangat naman pagka po basta i-tiyempo nyo lang po kung paano yung sistema ng pagpedal at pag-upo at paghawak sa manibela. At yun nga po, napag-aralan po natin yun. Kaya medyo napapanik ko rin naman po ito hanggang taas. Pero sabog din po ang pawis ko. At kaya hindi po tayo makapanik ngayon dito. At alam nyo naman po, nag-uulan. Sigurado po malumot ang simento. Tayo nag-walking lang. At saka po mga ka-JT, siyempre papapawis na rin po tayo. Marami po tayo nakasabay kanina. Sina Machi, sina Ate Angie, at si Vicky na nagbabalik loob na uli sa pag-walking. Nakita ko medyo na lumaki ng konti. At yun nga po mga ka-JT, nagkahiwa-hiwalay na kami. Dito po sa uno na po rin po ako dumaan. At parte po ito ng una pagkakaalam ko. Tapos ayan na, mahaba po yan. Yan po yung lalakadin nyo na nanilakad ko po ng 9 na minuto or kulang-kulang 10 minuto. At nakita ko po yung kawayan na yan, medyo humabong. Tumagilid po papunta ng kalsada. At ayan si ate na makakasalubong ko, high school po ata yan, sa Los Baños po siya napasok. Alam naman po ng mga taga rito kung anong uniform yan. At niloloko-loko ko pa, sabi ko late na, hindi na siya papasok, mag-cutting na lang. At dito po mga ka-JT, syempre, medyo pinapawisan na po tayo. Ayan po yung angulo. Nakita nyo naman po yung dagat. Medyo malayo. Hindi po maputi yung tubig kasi wala kalma po. Wala pong kahangin-hangin. Ayan mga ka-JT. At ito po yung sinasabi ko sa inyo na kurbada. Papanik lang po tayo dito. Marami pong may little community po dito sa taas. Tapos meron po ako nakitang turkey rito mga ka-JT. Marami pong mga manok-manok dito pero alaga po yan. Tapos meron po ako nakitang pabo, turkey pagkakaalam ko tawag dito sa ibang bansa at itin at Thanksgiving. Masarap po to, nakatikim na po ako ng inihaw na pabo mga ka-JT. Malinam na mo, parang manok din. At yun nga po, medyo makunat lang pagka medyo matanda, pero pagka maganda luto ay masarap po talaga at malambot. At dito po mga ka-JT, nakita nyo naman po, yung kalsada puro lumot na. Medyo malapit-lapit na po tayo dyan, pero hinihingal-hingal na tayo. Napakasarap pong pumanik dito, lalo pagka yung first time nyo or second time, third time, magugustuhan nyo po talaga dito po sa Sitio Caray. Meron po ditong community na maliit sa taas, tapos papanik po ito ng basta marami po pa kayong dadaanan dito. May mga resort pa po kayong dadaanan dito pag umikot po kayo. At may daan din po puntang Mountain Peak dito mga ka-JT, doon sa Lago. Kaya lang, bundok po na yung dadaanan nyo, wala na pong kalsada. At ito po mga ka-JT, medyo malapit na po tayo. At nakita ko po dyan yung pabo. At kinunan ko po syempre at minarites ko mga ka-JT. At yan, kukunti na lang po yan. At may nakita po ako dyan nagpapataya. At yun nga po, shoutout kina kuya. Yung mga nakatira dito, shoutout po sa inyo. At dito po sa small community rito mga ka-JT, mapayapa naman po rito. At ayan mga ka-JT, ang dami nyo po makikita mga alaga. At ayan, ayun sinasabi kong pabo. Matagal na po yan dati, dalawa po yung nakikita ko yan. Pero ngayon, isa na lang po. After ko po magpapawas, pag uwi ko po mga ka-JT, pagpasok ko po sa amin. At ayan po yung makikita nyo ambience. At syempre hanggang dyan lang po tayo kasi wala na po, dead na po yan. Padiretso na lang po yan, hindi na po kayo papanik. At after po natin dyan, magmamarites din po tayo. Ito na po yung bagong kalsada namin. At ayan po, napakakinis na po. Daig pa ho na kay Eskinol. Kaya lang medyo pa po, may langis-langis pa kasi sariwa pa. Kagabi lang po yan. Last night lang po yan na tirada ng kawani ng gobyerno. At yun nga po mga ka-JT, syempre medyo masaya na po tayo at makinis na po yung kalsada natin.
Hindi na po kayo mapapahinto pero may mga hamsams din naman pong nilagay yung nagawa dito at papunta po ng barangay yan at pagkakalang ko papunta po ng Purok 5 yan mga ka-JT, pawis na po tayo, isang A naman tayo dyan at nakita nyo naman po medyo manipis na yung mukha natin kada diet at kailangan po natin mag-diet mga ka-JT kasi ang sobrang timbang ko po ay nahihirapan din po ako maglakad at magbike, maglaro ng basketball pagka medyo sakto lang po yung timbang natin, nakakasabay po tayo ng laruan pa at saka pagpipedal, pagbabike. At syempre mga ka-JT, tumawid lang po tayo dyan para makita si Fatima at saka si Ate Beday, papasok. Iyayaya ko na po siya mag-norte, iset ko na raw. Ayun nga po mga ka-JT, malalaman po pagka tayo nakaipon na, pupunta po tayo norte. Set ko yan. At saka si Noah. Si Noah ang sabi na biyahe pero parang nang bababae lang. Binabantayan ka ni Mika, akala mo. At yun nga po mga ka-JT, lampas lang po tayo dyan. Marami na po tayong nakita pumasok. Ayan dyan, hanggang dyan po sa may Barangay Hall, ang pagkakagawa pong asphalt na to mga ka-JT. At dito po nakita ko si Lea, tumay si Lea, pabili nga. At syempre mga ka-JT, ayan po, nag-ibang angulo lang po tayo para makita nyo po yung kalsadang bagong gawa. At yan naman po, pagka nauukayan, ulan lang po, tsaka malaking sasakyan na makakauka dyan. Tapos nakita ko dyan si Ate Neri, binati ko pa si Ate Neri, naglilinis dyan. At dito po, paglampas ko dyan, nakita ko naman po si Lea, ayan, hi daw. At alam niyo naman po, mga ka-JT, pwede po tayong tumakbo ng pang-marathon, hindi po pang-politika, mga ka-JT. Ako, ang gagawin ko sa politika, di nabas pa ako. At ito po mga ka-JT, pumila lang po tayo dyan para bumili ng pandesal. Bumili lang po ako ng 10 pisong pandesal dyan. Dito nakita ko naman po si Sebastian Cordero, ang artista ng Pansol. Napakadati po, napakasikat po niya ni Beo Igat. At yan mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dyan. Tapos nakita ko po yung magtitinda ng gulay. Bumili po tayo ng gulay. At alam nyo naman po, healthy, clean living tayo. At yan si Kuya Wensi, nakita ko po na galing sa Galaan. At dito po mga ka-JT, ayan po, lagi kong nakikita tuwing umaga. Kaya bumili po ako dyan ng gulay. Nag-parcel po ako kasi wala akong dalang pera. At yun, pinilex ko muna yung pandesal ko. At sabi ko, babalik ako. At habang naglalakad ako dyan mga ka-JT, nakita ko si Pisan Aldrin, ang asawa ni Pinsan Morin. At dito po mga ka-JT, paglampas po natin yan, nakita ko naman po nagmamarte si Lolo Nep, si Cesar at si Tita Nenean. Kaya kinunan ko ng video. Yun nga raw, sabi ni Papa Nep, Lolo Nep, bakit daw hindi na ako mag-vlog? Para raw kumita ako. Napakahirap naman pong kumita pagka yung, akala nyo lang po. May mga commercial lang po yung ating video, pero ewan ko po. Basta, ayan po si Lolo Nep. At saka si Cesar, at saka si Tita Nenean. At after ko po makipagchismisan dyan, siyempre nagmarites-marites po kami dyan. Umuwi na po ako dyan dahil dito na po ako dumaan sa may gitna ng ilog. At yun nga pa mga JT, pagdaan ko po dyan, pagkanan ko po, nakita ko naman po dyan mga marites. Lalo po yung nasa naglalaba. At siyempre mga JT, nakapasok po yung mga estudyante, kaya yung resort namin na free para sa lahat. Ay wala na po naliligo, puro maglalaban na lang po. Talagang yan po ilabahan mga JT. Nakita nyo naman po, pawis na ako. At lumampas lang po tayo dyan. Nakita ko po dyan si Ate Baby at si Ate Iska, nagmamarites. At dyan, nakita nyo naman po, may ginagawang bahay dyan. Tapos ito po mga ka-JT, nakita nyo naman po yung ilog na yan, napakalinis po. May mga, syempre may mga baso-basura, pero malinis naman po yan. Running water po yan mga ka-JT. At ito paglampas ko po dyan, ayan na, ang mga kamarites ko, wala si Ate Baby, si Ate Iska lang. At kanan lang po tayo, pumasok po tayo papunta sa may isang labahan pa. Dalawang party po kasi ang ilog na yan. Isang sala tawag namin, yung nasa una na yon, at isang ilog dito sa At saka yan si Aldrin, anak ni Ate Pina, nakasalubong ko, papasok na. Nakita nyo naman po, ang ganda po ng uniform, taga DepEd po. At dito po mga ka-JT, ayan, nakita ko po yung mga, at si Maestro, at si Pisan Abu Nunyal. Ayan, video ko raw po siya. Ayun, ginagawa yung bahay ni na Parin Juju. At syempre mga ka-JT, eto na po tayo, nasa Marites na, wala po ibang mga kamarites ko, si Ate Lab, si Ate Pina, at si Ate LB. At yun nga po, nakita ko si Tia Leda at magpapakain daw po siya ng aso. At ayan po, lagi ko rin kamaritisan. Lagi pong hindi galit yan. Mga ka-JT, at dito po, dumunta ako sa chismosa kong kumare. Lagi na lang akong binubusit nito. At pag may binili lang po ako na Ricardo sa aking lulutuin mga ka-JT after ko po magpapawis. At ayan, nakita nyo naman po yung pinsan ko, si Venus, ang babaero kong pinsan. At ayan po yung asawa niya. At si Rhea, at yung anak ni Pinsan Ronel, na bunso, mga ka-JT. At after ko po dyan mambuset,
Siyempre umuwi na po ako at ako'y nagbihis na, tumambay at nakita ko po diyan si Paring Lolong. Ayan po yung kambal ng pinsan Sorin ko na bumati ng belated happy birthday kay pinsan. Ayan, ito po mga ka-JT, siyempre dumiretso na po ako sa papuntang bahay ko at makikita niyo po pag may nakita po kayong gantong di naman po tarpaulin, banner, alam niyo na po kung kaninong ano yun, crib, syempre kay JT Sakalan po mga ka-JT. Ayan, pwede nyo na po akong pasukin anytime po. Ayan po, makikita nyo po sa aking pinto. At syempre, pagka ano ko po doon, ibang angulo naman po. Kain lang po tayo ng tinapay na binili ko. At after ko po mag-bihis dyan at kumain, naganap na po ako at bumalik na po ako na doon sa pinagpareserban ko lang. Syempre, gulay yon, pampakbet. Kahit papano, nagluluto tayong pakbet. Kaya lang, walang alamang, walang tawag dito. Wala akong bagoong na nilalagay. Pero nagulat ako na merong alamang yung binili kong pakbet na panggulay. At yun nga po mga ka-JT, meron na palang kasama. Yan, nuhubad ko lang po yung mga medyas. Tsaka po yung aking support sa uncle support mga ka-JT. Siyempre, feeling tayo. Kunyari, meron at nilalagyan ko lang po yan. Kasi ang hirap minsan maglakad sa taas mga ka-JT. Kasi minsan tagilid po yung kalsada. Lalo po pagkapababa. Medyo napupersa. At saka po mga ka-JT, syempre, feeling po tayo na player. At after ko po dito mga ka-JT, isang A naman dyan. At nag-mekos-mekos lang po tayo dyan. At nag-decide na po akong lumabas para bilhin po yung pinareserve kong pang-pakbet mga ka-JT. At after ko po syempre mabili yun, nag-gayat-gayat na ako at bumili po ako ng mga Ricardo. Lalo po yung pamintang basag. Syempre, nilalagyan ko po ng pamintang basag yun para medyo masarap po. At saka medyo umanghang. At dito pa mga ka-JT, nilagay ko lang po at pinagpag ko yung sapatos ko. Ayan po yung lagi kong daily ginagawa. At syempre, wala po nagbabawal. Sana meron na magbawal. At kinuha ko lang po sa rep yung tubigan ko. Para po tayong si Bonjing. Ayan, nakita nyo na po yung tubigan na yan. Kalahati po yan, inubos ko. Syempre, takot po tayo ma-dehydrate. Ayan, pahiga-higa pa. At syempre mga ka-JT, peeling tayo, panayang pakyut. 2 litro po yan yung tubig na yan, pero kalahati na lang po yung nainom ko. At syempre, water therapy po tayo mga ka-JT. At mahilig po talaga tayo sa tubig para hindi tayo ma-dehydrate. Habang nagpapahinga ako dyan, lumabas po ako. Paano yun? Habang nagpapahinga, lumabas? Hindi, lumabas po ako after ko po makainom ng tubig. At pumunta po ako dun sa pinagpareserbahan ko ng gulay. At dito, nadaanan ko lang po si Ate Baby. Panay ang talak ng bunganga niya ni Ate Baby. Siyempre, binibiro ko lang po. Ayan po yung mga kamarites ko. Ano bang latest, Ate Baby at Ate Iska? At ayun po, ayan, nasabi ko correction ko na ng video. At yan, paglabas ko, nakita ko si Cecil at saka si Ate Sana at yung tindahan nila. Ayan po yung mga almusalan sa amin. Lahat po ng binabanggit ko ay mga kapitbahay ko po at lahat po ay mga kamarites ko. At dito po nakita ko po yung mga medyo, siyempre, mga na sa atin, mga ginagal natin, si Ate Nene. At ayan po mga ka-JT, nakita ko po si Bansut, galing po sa trabaho. Pagkakaalam ko, parang galing nakipag-date. Hindi po, joke lang po. Siyempre, pamangkin po sa pinsan yun. At dito po mga ka-JT, after ko pong makapamili, nakita ko po si Kim. Makapamili, mabili yung pinarserve ko. Siyempre, umuwi na po tayo at nagluto na tayo. At hindi na po magtatagal ating video. Hanggang dito na lang po mga ka-JT Sakalan. See you on my next video. Makita nyo naman po yung ating kalsada. Espaltado na. Napakasarap po maglakad at magbike dyan at magmotor. Kaya lang sariwa pa po at medyo amoy langis pa. At ingat-ingat po at medyo madulas yan pagka maulan. At yan, nakita ko si Beep Beep. Shoutout sa'yo, Beep Beep. At pagaling ka, Ate Jessie. At kay Jenny, shoutout. Babus.